Magandang oras mga ka-TH. Ako'y nag-research sa mga safe vault kung paano ito bubuksan. Marami nga tayong nakita sa YouTube. Ang ganda tingnan pero hindi applicable sa kaso ng ating natagpuan na safe vault dahil ito pala ay napakaluma at ito'y original at napaka-secured. Kanina nalaman ko na 2 pulgada pala ang kapal nito. Grabe. Kaya ito ipapakita ko sa inyo kung paano ko dinistrongka ito. Okay, kaya hindi ako makatulog hanggat hindi mabuksan to eh. So ito by request lahat, sinubukan ko na dito. Yung mga kombinasyon sa YouTube, sinubukan ko na yan, ay wala. Hindi pwede kasi ibang bolt ito eh, double protection to eh. Meron siyang digital protection at manual protection at meron pang susi. So tatlo ang protection ng bolt na yan. Yan pala ay hindi pala yan local made. Yan ay made in USA. Sinerch ko na rin yan. Yan ay made by S&G Company. SG Company na safe bolt. Natanyag na kumpanya ng safe bolt at mahal pala yan. Kaya nga ayaw kong sirain yan eh. Kasi kapag nabuksan ko yan ay malaman ko na yung kombinasyon sa loob. At pwede ko na siya gamitin kasi napakamahal niya eh. Ito yung mga safe bolt mga ka-TH na hindi nasusunog yung laman. Kahit na masunog yung buong bahay mo, ang safe bolt na yan ay hindi. Hindi siya masusunog kasi balot siya ng 2 inches thick na asbestos sa loob. Grabe, napaka-secured pala niyan. Kanina sa ending ng video ay discouraged na ako eh. Sabi ko wala na, sisirain na lang talaga to. I-grind lahat to para mabuksan. Sayang. Kaya ang panghuling ano nito i-grind lahat yan eh. Sira talaga yan. Kasi ang ano pala niyan, ang disenyo pala niyan ay meron pang isang metal box sa loob na matibay din bago na enclose siya ng asbestos. And then itong outer casing niya ay ibang metal na naman ito. Parang dalawang safe bolt yan pala na nilagay sa isa. Yung nakikita natin sa mga Amazon at Lazada ay walang kwentang mga safe bolt yun eh. Martilyuhin mo lang yun, bukas na. Pero ito grabe talaga. So ito yung diskarte ko na akala ko tong hinges may lock at matanggal lang. Hindi, solid pala yan. Solid pala yan. Hindi yan katulad sa hinges ng ating mga pintuan. Ayan o. Kaya lagariin ko sana yan. Pero mahirap i-welding yung yung kanyang pin kapag yun ang linagari ko. Kaya gagamit ako ng grinder. Doon ako dito sa yung sinuksukan ng pin. Yan yung pin eh. Diyan sana ako puputol eh. Akala ko na pag natanggal ko tong pin na ito at mag-grind ko yung doon nakasuksok ang pin ay mamabuksan ang pintuan. Hindi pala. 4 pala yan na lock sa loob. Akala ko yung lock ay doon lang sa doon sa may knob. Hindi pala, mayroon din pala sa bandang mga niya. Basta 4 yan. Na-search ko na rin yan. Ang disenyo niyan, grabe. Tibay-tibay, na-build yan. Ito na, grind na tayo.
Okay, so meron siyang natira na konti at lalagariin ko na lang para malinis yung cut. Kasi pa-welding ko yan muli kapag nabuksan to ay aking i-restore ang bolt na ito. I-restore ko ito kasi napakatibay na bolt at original. At ang mga ganyang klaseng bolt, hindi kasi ito made of China. Ayan siguro ay nasa 30,000 ngayon kasi yung made in China na ganyang kalaki ay nasa 14 eh. 14 to 15,000. Yung mga made in China na maganda rin. Pero ito yung made in US eh. SG company na ano, at luma siya, talagang ano siya, pulido ang pagkagawa. Fireproof. Yung mga nabibili natin sa Lazada, Amazon, yun ay hindi fireproof. Kapag nasunog ang bahay nyo, tunaw yung mga ginto nyo. Ito hindi. After masunog ang bahay o mansion nyo, yung mga mansion, ay uusok lang yan. Pero pagbukas mo, intact pa rin yung ano mo. Kahit papilis mo sa loob, hindi nasusunog. Grabe ang pagkadisenyo ng ano na yan, na safe bolt. Talagang safe bolt siya. Ito kahit dalhin ko pala to doon sa kaibigan ko, mahirapan siya dito kasi merong digital lock eh. Nag-expire na yung battery, so hindi na mapindot yung mga button. So hindi pa rin niya mabuksan yan. Yung manual, kaya niya buksan yun. Kasi alam niya yung mga kombinasyon. Pero ito hindi. Hindi na kasi gumagana yung digital lock. Digital combination niya. So ito, akala ko mabuksan ko na to eh. Sabi ko, makita ko na rin anong laman ito. Diyan, after sa paglagari ko ay putol na ang hinge eh. Wala na, dapat pag buksan yan, mabubuksan yan. Hindi. Napaka-secured ng disenyo pala niyan, mga ka-TH. Kaya kung makakita kayo ng ganitong safe bolt, ay wag na kayong mag-aksaya ng panahon. I-grind nyo lahat ang likuran. Yung likuran talaga ang i-grind. Kasi hindi ganong matibay ang likuran. Yun ang i-grind. Ako kasi niliitan ko lang yung grind sa likuran kanina. Niliitan ko lang para madali lang itapalan siya kasi gusto ko nga i-restore ito eh. Sayang kasi ang bolt na ito. Ang tibay-tibay at saka fireproof talaga siya. Fireproof. Ayan no. Hanggang dyan lang talaga siya. Merong nakalock na pin eh. At siyempre mga stainless steel ang pin yan eh. Paano mo yan lagariin eh? Nasa ilalim. Nasa loob yung ano, yung pin. Kaya ang ano talaga nito sa likod, lakihan yung butas, sirain talaga siya, sira ang likod nito. Ang ending nito, sira ang likod. At yung asbestos niya ay masisira yun. At pwedeng tapalan yung likod ng steel plate pero hindi na siya fireproof. Diba? Useless mga kababayan. Kapag nasunog ang bahay mo, tunaw yung mga relo mo. Yung mga ginto mo, tunaw yun. Ito kasi ang kagandahan ng fireproof na mga safe bolt. Dahil kapag nagkataon na nasunog yung bahay, puwera lang, di ba? Ay manatili na ano yan, na intact ang loob kahit nga papel ay hindi nasusunog sa loob. Merong demonstration yan eh, kung gaano ka-safe ang bolt na to. Ngayon, dami ng piki nang lumabas yung mga Chinese bolt sa Amazon tsaka sa Lazada at Shopee. Ang mura-mura lang, di ba? Tag 3,000 lang, 4,000. Tapos ang gaan-gaan, di ba? Nabubuhat lang. Ito hindi mo ito mabubuhat kung hindi ka nag-weightlifting. 45 kilograms yan eh. Bigat-bigat. Grabe. Ayan o. Putol talaga mga ka-TH ang pin niya sa hinges. So dapat tanggal na yan eh. Hindi talaga kasi secured ang disenyo niya eh. Double lock. Kaya pala double protection yung nakalagay sa ano sa kanyang knob. Ayun oh. Lalo na dun sa may knob, merong dalawang pin na naman yan o 4. Itong sa may hinges ay merong
Isa siguro diyan o dalawa. Ayan, oh. Grabe, kaya sayang, palipasin ko na lang ang ano. Pag may pagkakataon ay makahiram ako ng ano, or acetylene na lang siguro. Yung likuran talaga ang bubutasin diyan, mga ka-TH. Okay, so ito, papakita ko sa inyo mamaya sa bandang dulo kung paano ko binutas yung likod na hindi natuloy kasi doble ang ano, meron namang palang metal box sa loob. Okay, so ito, panoorin muna natin tong mga diskarte ko dito. Wala talaga. Magaling talagang gumawa ng safe bolt na yan. Alam nila kung anong diskarte ng mga locksmith eh. Tsaka magnanakaw. Ay, desperado. Akala ko pa naman kanina makita ko na ang laman ng loob eh. Isa sa deal namin ng may-ari kapag nabuksan ko, akin na to eh. Akin tong vault. Kaya hindi ko talaga to dapat sisirain. Inaumpisahan na eh. Dahan-dahan ang nasira eh. Cylinder.
Okay, so eto, tapos nating i-grind. Yan ay steel plate lamang yan. Akala ko manipis lang. Sabi ko, manipis lang pala eh. Ngayon, nang mabuksan ko yan, ay meron pang isang dubling ano dyan eh. Nakadubli pa na steel plate isa. Nabuksan yan, ayan o, yung kulay brown. Steel plate pa rin yan. So, dalawang steel plate na layer. Ayan o. Talagang ma-discourage ka dito. Ayan, steel plate pa rin yan. Grabe talagang layer of protection niya. Mga katiyats, no? Iba kasi yung nakikita natin sa mga Amazon eh. Steel plate lang yon, tapos styrofoam sa loob. Tapos magaan. Martilyuhin mo lang, bukas na. Ito hindi eh. Sobrang tibay nito, kaya pala ang luma-luma niya, pero hindi pa rin na ano eh. Nakaano siya eh, ang pintura niya ay ano eh, ay epoxy paint. Naka-epoxy paint siya. So ito kukuha ko ng chisel. I-chisel ko to eh. Ito yung asbestos na parte. Merong parte na asbestos diyan eh. Yung layer na sa kalagitnaan ay asbestos. 2 inches ang kapal niyan. Mga katiyats, 2 inches. Ito talagang ma-discourage. Akala ko dito pag natapos kong i-chisel tong asbestos ay akala ko ano na, yung mabutas ko na siya, butas na. Hindi pa, meron pa palang metal box na naman eh, sa loob. Baka yun na yung huli, pero makapal siya oh. At talagang masisira tong bolt na ito. Tanggal lahat tong likod eh. Kapag dadalhin ko na lang siguro ito sa sa shop. Ipakat ko yung buong likod nito para mahawakan ko yung mga pin at yung kombinasyon. Yan ang ano niya eh, ang kapal niya eh. O ganyan kakapal siya oh. 2 inches mahigit pala. Ang kapal niya oh. Ayan oh.
So, fire protection talaga. Metal na yun, yung diyan ako tumigil na ako kasi metal siya Kailangan pagplanuhan talaga na hindi masira ng tuluyan ang box. Kailangan maano pa rin siya, ma-restore para magamit ko. Gagamitin ko yan Metal. Napakagandang ano niyan ang bigat-bigat. So hindi pwede siyang nakawin Kung merong magnakaw yan dalawang tao. Kasi kung isang tao lang, kasing bigat siya ng bigas ng isang sakong bigas. Hindi makatakbo ang magnakaw niyan. Kaya maganda siya kasi standard ang bigat. So yan, papakita ko sa inyo yung binutas ko. Ay manghinayang talaga tayo. Sira ang bolt kasi hindi naman yung laman ang talagang after ko dyan kasi suli ko naman ang laman yan sa may-ari. Of course, loyal, tayo, itong honest. Siyempre, may makuha dyan, hati kami, yun ang usapan. Pero honest tayo na pag merong makuha, ay tatawagan natin, papakita natin. Siyempre, nakikita niya itong video nakikita niya itong video kung anong ginagawa natin. So ito, isuli ko na lang siya ganyan, tapos back to the drawing board. Pag-isipan kung talagang tuluyan na sirain siya para lang malaman kung anong laman. Ganun talaga, kaysa hindi mabuksan yan habang buhay. Baka merong diamond yan hindi, joke lang. Hindi naman milyonaryo ang may-ari niyan. Ay, hindi natin alam baka may itinago na gold bar dyan. Kasi noong unang panahon pa yan Di ba yung mga lola natin, akala natin walang pera, meron pala. Meron palang tinatagong mga ginto. So ayan mga katingets, huwag niyong basta-basta buksan ang mga lumang safe bolt na tulad ng ginawa ko, hindi niyo kaya yan. At talagang masisira. Tumawag kayo ng eksperto. Yan talaga ang maganda. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga bago pa lamang, hanggang sa muli, paalam.